Okay, so ngayong umaga ay magbabaklas tayo ng kisame and try our best na matanggal din yung mga upuan at malinis natin itong van. Ito ang day 1 ng pagkakalikot natin sa puting van. Habang umiikot ang tools at kumakalas ang mga pyesa, unti-unti na lumalabas ang tunay na anyo ng future van natin. Kabit dito, higpit doon, linis dito, para bawat galaw, swak at solid. Grabe, ang bilis ng progreso. Parang kahapon lang, simpleng puting van. Ngayon, nagle-level up na mga boss. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pagkakalikot ng ating puting van. Kaya ramdam na natin na lumalapit na tayo sa ating pang road trip at pang adventure. Grabe, doon ako nahirapan sa kinalawang na kasi ito kaya hindi ko matanggal. Ay, hindi na kaya kung dumudulas na yung ating socket wrench. Okay. Isang upuan na lang yung babaklasin natin. At nakikita ko na ang itsura ng ating camper van. Ayan o. Ay, ito binaklasan natin. Maganda pa yung flooring. Kaya L300 van ang napili ko. Simple lang ang dahilan. Maraming pyesa, madaling hanapin at hindi ka mahihirapan pag may kailangan kang ayusin. Hindi mo na kailangang maghanap kung saan-saan kasi halos bawat tindahan, bawat talyer, merong L300 parts. Mura, available at tested ng maraming tao. Kaya kung pang project, pang camper o pang negosyo, panalo talaga ang L300. Praktikal, maaasahan at madaling buhayin kahit anong problema. Yan ang dahilan kung bakit ito ang van na pinili ko. Kahit na luma at kahit na bulok itong puting van, alam ko mapapaganda ko to. Hindi ako natakot sa kalawang, sira o dungis. Dahil ang bawat lumang sasakyan may potensyal. Ang kailangan lang, tiyaga, oras at tamang gawa. Oo, marami pang aayusin. Oo, malayo pa sa ganda. Pero bawat tornilyong hinihigpitan ko, bawat pirasong tinatanggal at pinapalitan ko, isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Kaya ko tong buhayin. At balang araw, yung bulok na puting van, magiging isa ng maayos, malinis at proud na camper van. Dahil ang pangit ngayon, pwedeng maging napakaganda bukas. Kapag luma na kasi, ang iniisip ng iilan ay pangit yan. Magastos pa siguro ayusin. Pero hindi nila alam na sa bawat kalawang, bawat gasgas, bawat sirang bahagi, may oportunidad na nagtatago. Hindi lang basta banto. Ito ay canvas, lugar kung saan pwede kong ipakita ang sipag, tiyaga at creativity. Kaya kahit luma at marami ng kulang, alam ko, pwede kong gawing something amazing ang puting van na ito. Alam nyo, habang binabaklas ko yung kisame, may natuklasan ako. Ayan o. Ano kaya ito? Binabahayan ng daga. Ang daming papel, oh. May dagang naninirahan pala dito. Ayan. Ay. Baklas ko na, sinira ko na. Pinunit ko na yung kisame. Yan, natanggal ko na yung kisame. Next naman natin na ilalagay ko tong sound deadening, yung insulation niya. At ayun, konti na lang. Nalagyan na natin ng insulation. Si Caramel, oh. Ayan, oh. Harap na lang. Lalagyan natin insulation. Tapos binaklas ko na rin yung aircon. Sarado na natin yung aircon. Papatanggal ko na yan. Bali, ang aircon nito sa harapan lang. Okay. Si Ate May, oh. Ate May, magsiselfie ka dito, ah. Oo naman, Ding. Hindi pa siya tapos. Ayun, may dumadaan na malaking truck. Alright. Okay. Ito. Laki ng truck, oh. At kinabukasan, tuloy pa rin ang pagkakalikot natin sa puting van.
At kahit pagod ang katawan, ganado pa rin ang galaw. Unti-unti nang lumilinaw ang direksyon. Mula sa dating simpleng van, nagiging masasabing isa na itong project van na may puso. Kamusta mga kuya at mga ate? Isang magandang umaga sa inyong lahat. At ngayong araw nga ay aalis muna ako. Bibili ako ng epoxy primer para dun sa van na ina-assemble natin, si Linog. Bibilang ko siya ng epoxy primer para mapinturahan natin yung flooring. And wala na ibang kailangan yun lang. Tapos lilinisin ko yung van mamaya pag na ayos na, tsaka ko pipinturahan. Panuhin ko muna. Lilinisin ko. Okay, samahan niyo ako sa mga kuya at mga ate. Biyahe muna tayo saglit at dala nga natin to si Carens. Ang aking Kia Carens. Alright. May gasolina pa tayo, 1/4. Hindi ko napapultang to kasi hindi ko ginagamit eh. Pero ipupultang ko muna to bago tayo pumarada mamaya. Kahapon nga ay nagbaklas ako ng ceiling ng mga upuan ni Linog. At sobrang bagsak talaga tayo. Dami tayong inayos kahapon. Masaya naman kasi natapos na natin. At ang next naman ay yung ceiling na tayo sa Sunday. Si Kuya Bong ang gagawa ng ceiling natin eh. Shoutout pala sa anak ni Boss Erwin na si Erin. Tama ba? Erin. Shoutout sa'yo, Erin. Makakalimutin ako sa pangalan na Erin ha, kasi Erwin, Erin. Okay. Maghahanap tayo ng ng mabibilhan ng Davis Extras. Tapos pupunta pa tayo from North Caloocan, pupunta ako ng Quezon City para makabili ng Davis Extras. Mga 2 litro lang bibiliin ko. Sakto na siguro yun sa flooring ng ating van. Wala tayong mabilang na Davis Extras. Naikot ko na yung mga tindahan dito sa lugar namin. May mga Davis products, pero yung Davis Extras wala. Makakabili lang tayo nito sa siguro sa Wilcon. Medyo malayo Wilcon sa amin. Doon pa yun sa matraffic. At shoutout nga pala sa lahat ng mga viewers natin nag-aantay doon kay Linog. Maraming salamat sa mga nagpapadala para kay Linog. Maraming salamat po. Yan, iba ayaw talaga magpa-mention. And wala talaga akong mabilhan na Davis Extras. Sa Kabayan. Pupunta tayo sa Kabayan. Pasyalan natin. Baka makabili tayo ng Davis Extras doon. Yung Kabayan, dito yung binlag namin yung sa San Jose del Monte, Bulacan. Time check. 9:48. Wala pa ring Davis dito sa pinuntahan ko. Okay. Ito na sa area ko na to eh. Sa loob na ng subdivision namin to. Wala talagang Davis. Inikot ko na lahat ng mga hardwares dito eh. Pati paint center. Walang Davis Extras. May Davis product pero Davis Extras wala. Punta na tayo sa Kabayan. Ay, kaya hindi gumagalaw eh. Panayang siksikan nyo dyan. Isa ka pa sa Pangpalay. Bihira naman kayo, ito si harmonic system eh. Panay ang siksik din kasi. Di na tayo gumagalaw. Bahala kayo dyan. Ay, nako. Panay ang counterflow kasi ninyo eh. Mag bumper to bumper lang tayo. Bumper to bumper. Wala kaming galawan dahil doon sa mga nagka-counterflow. Ina nyo. Curiosip Marimar. Ginagawa kasi sila magka-counterflow yan doon sa likod. Sakasalaksakin nila dito. Magsisiksikan dito. Kaya hindi na nagagalawan. Ewan ko ba sa inyo, bakit kayo nagsisiksikan dyan? Alam nyo nang bawal mag-counterflow dyan eh. Salaksak kayo ng salaksak eh. Yan, ganyan na lang tayo. Mag-ano lang tayo, mag-antayan na lang tayo ng
hanggang tanghali. Ayan, naglipatan sila. Doon naman sila sa siksik sa unahan. Kasi hindi sila mapagbigyan dito. Ang lalaki ng truck eh. Yun. All goods. Alright. Atras na, harmonic system. At doon ka sumalaksak sa unahan. Idamay mo sa kakamutihan mo yung mga empleyadong bit-bit mo. Alright. Hindi natin malalaman kung meron silang Davis Extras. Titignan na double check ni ate kung meron silang Davis Extras. Kasi mukhang wala yata sila rito. Yung kay ate, Davis Extras. Yung last converter ba yun? Oo. Anong size po galon? Hindi, ano lang, litro lang. May Gcash ba kayo? Dito sa hanap ito? Oo. Ito lang. Hindi yan. Ano ba? Metal primer na Davis Extras. Wala. Punta lang sa wheel ko na lang siguro ko. Hi, madam. Naghanap ako ng Davis Extras. Rust. Ay, wala ka. Sabi ko baka meron dito. Oo, wala. Wala eh. Ang dami ko naikot. Wala talaga. Baka wheelcon na ako. Pag mga sir, hindi ganito. Naka-video ako ha. Ha? Naka-video ako. Oo. Bakit naka-video? Hindi kasi nag-assemble ako ng camper van. So kailangan ko ng Davis Extras. Kasi pag ganun ka common, hindi masyado Oo. yung mga hardware. Dahil hindi siya, pag slow moving. Opo. Dahil pag napaninsan ka, wala. Okay. Ngayon kasi yung flooring inaayos ko. Tapos bukas kakabit ko na yung ceiling. Tsaka yung mga siding. Tapos next week, Ikaw lang gumagawa? dalawa kami ng kapitbahay ko. Pero kayo lang? Oo. Talaga? Ang galing mo naman. yung kamay ko. Okay lang yan. Ganyan talaga. Pagka makakita mo naman yung finished product, masasayan ka na. So punta na tayo ng Wilcon Depot sa Norsagaray. Dito sa San Jose del Monte. Time check 10:28 na. At eto, approaching na ako dito sa Wilcon Depot, San Jose del Monte, Bulacan. Layo nung narating ko, no? Time check 10:31 na. Okay. Alright. Bili tayo ng Davis Extra. Siguro mga kasya na siguro isang galon. Puro mayupi. Ito lang. 900 plus. Kasya na siguro to. Okay. Tapos, ano ba kailangan natin? Wala na, no? Ito lang. O yan. Kailangan ko ng pandikit sa binil. Binil, wood glue. Hindi yan eh. Body filler. Hindi. Kailangan ko rin pala ng brush. Ate, may binil glue ba kayo? Binil glue? Binil. Oo. Saan yung ano natin? Vinyl glue? Stickwell. Binil glue? Anong mga brand? Na brand. Sa baba po yun. Pang ano, binil tapos pandidikit ko sa kahoy. Hindi sa kahoy. Stickwell siya. Stickwell ka lang. Hindi, konti lang eh. Sa ban ko lang ilalagay eh. Hindi, yung binil, ano yan eh. Sa kahoy to kahoy lang talaga yan, di ba? Balikan kita pag dito dumikit, oh. Wala problema sir. Okay, ito na. Ito lang yung binili natin. Tapos, balik na tayo. Ikakabit na natin ito doon sa ating van. Ito, meron ba kayong ano rito? Yung penochromic ba ata yun? Yung plastic board? Penochromic? Dito sir, sa... Ito manipis. Ito, mga dalawang ganito. 1/2 yan, di ba? 3/4. 3/4. Pag Yung 1/2 mas makapal. yung ano sir, yung... 3/4 ang mas makapal, di ba? 1/2, yung ano sir. Dalawang 3.5 din eh. Oo. Ay, medyo lang, parang ano sir. Mga ganito lang kakapal. Magkano to? 4 mm. Ilang mm to? Ayun sir, ganito. Ano to sir? 12 mm. 12 mm. Oh, yan pala. Ang sumunod yan yung 8. Ito ba? Sumunod yan sir, 18. 18, oo, yun. Magkano? Magkano yung 12 tsaka 18?
Kasi ilalagay ko pre sa ano ko ilalagay sa flooring ng van. Ayun sir. Kaso may kabigatan to. Ah, ganun. Same din naman to sa puno ko. Oh, ang ano. Pwede sir. Pero pag report na kasi sir, sobrang bigat. Oo nga eh. Magkano? 1.8? Yung kaya nga laki. Sa pwede natin sir. 1.7. Tapos hanggang 2,800. Mga na sir. Oo. Oo. Recycle plastic ni ano po, recycle board. Mas lamang to. Aluminum. Ay pag ano sir, pag ganito yung kulay gray. May pagka-gray. 70% po ang aluminum, Oo. 30% po ang Plastic. plastic. Pagka ganito, Baliktad naman po ito sir, pagka dilaw, 70% ng recycled plastic, 30% naman ng aluminum. yun. So sa ano sir, sa resistant sa pa-resistant, Mas makatibay to. po. Oo. Pero waterproof din. Waterproof din. Oh, yun eh. Yun na siguro kukunin ko. Pagdala ko na yung van kasi hindi kakasya sa kotse. Ay, thank you tala. Yun na lang kukunin natin siguro. Dala na natin yung extras. Tsaka... ano? Brush. Okay. Ito yung binili natin. Baby's extras. Tsaka brush. Okay, time check. Nakabalik tayo dito sa bahay ay 11:35. Okay, simulan natin. Lilinisin muna natin to. Tapos, tapusin muna yung mga gilid. Lalagyan ko muna ng insulation yung baba. Tapos, okay na tayo. Dito nagsisimula ang tunay na build journey. Dito na buo ang camper van na pinapangarap natin. At sa pangalawang araw na ito, isang bagay ang malinaw. Hindi lang tayo nag-aayos ng van. Naglalatag tayo ng kwento na tayo mismo ang lilikha hanggang dulo. Unti-unti nang lumalabas ang anyo ng ating camper van. Hindi man madali, pero bawat pawis, bawat oras, sulit. Dahil nakikita na natin ang progreso. At sa bawat ikot ng oras, mas lumalapit tayo sa finish line. Day 2 pa lang to, pero kitang-kita na. Tuloy-tuloy ang pag-usad ng puting van na gagawin nating tahanan sa mga biyahe. Sinubukan ko na dito na pumitik-pitik para sa transition ng ating camper van, ng before and after. At dyan natatapos ang day 2 ng pagkakalikot natin sa puting van. Maraming natapos, marami pang gagawin. Pero ramdam na ang progreso. Bawat tornilyo, bawat piraso, bawat kwento. Unti-unti na nating nabubuo ang pangarap nating camper van. Kaya stay tuned mga kaibigan. Dahil bukas, mas marami pang sorpresa at astig na updates. Day 2, check! Puting van, leveling up!